Mga tol, lalong tumitindi ang tensyon dito sa gitnang silangan matapos sabihin mga kapatid ni US President Donald Trump na magpapadala ang Amerika ng supersonic heavy bomber sa Middle East bilang bahagi ng pinalalakas nitong military deployment laban sa Iran. Habang sinabi naman mga kapatid ng Iran na dadagdagan daw nila ang mga nakatanim na bomba dito sa Strait of Hormuz. Naku po, eto pag-usapan natin. Samahan ninyo ako mga kapatid. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, itong balitang ito na mainit pa mga kapatid ay wag ninyong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary tulad nitong video ang ating gagawin ngayon. Mga tol, magbibigay lamang po tayo ng opinion, reaction, komentaryo dito ngayon sa mga maiinit na kaganapan sa Middle East. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Patindi ng patindi ang mga pagbabanta ng Amerika at Iran sa isa't isa. Pareho silang hindi nagpapakita mga tol ng pag-atras. Pareho silang nagpapakita rin at the same time ng lakas kasi nakikita naman natin talagang tinatamaan ng Amerika yung mga target nila sa Iran at gayon din naman ng Iran mga tol. Tinatamaan nila yung mga target nila rito sa Gulf nations, yung mga mga military base ng Amerika. Ang punot dulo pa rin ay ang Strait of Hormuz. Sa kanyang panibagong ultimatum, sinabi ni United States President Donald Trump na sa bawat isang barko na aatakihin ng Iran sa Hormuz Strait ay tutumbasan nila ng isang pagsabog ng isang tulay o isang planta ng enerhiya. Naku po. Ngayon masasabi ba natin dito, worth it ba ang magiging kapalit ng bawat barkong pasasabugin ng Iran mga tol? No, kumbaga kung gustong i-demonstrate ng Iran yung kanilang authority dito sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barkong lalabag sa kanilang kagustuhan, like for example yung ginawa nila nitong nakaraan na 3 barko ang kanilang tinira, ang kapalit nun is power plant o kaya naman ay tulay. No? Kasi mga kapatid, kung naaalala ninyo, di ba nagkaroon ng mutual memorandum of understanding etong Iran at saka Amerika at nagkasundo nga sila na Iran ang mangangasiwa o magpapalakad ng sistema dito sa Strait of Hormuz. Pero hindi nagustuhan ng US yung paraan na yun. Dahil nga ang ginawa ng Iran is meron silang inatakin 3 barko at ang naging dahilan nang muli na naman nilang bakbakan, no? Naging dahilan ng muli na naman nilang gera. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal, they want to change it. Batay sa ulat ng Pareho din sila na sinasabi. Sinasabi rin ng Iran na ayaw na rin nila makipagnegosasyon sa Amerika dahil hindi daw mapagkakatiwalaan, no? Sabing gano'n ng Iran. international media, ipinagbigay alam na ng Amerika sa Israel ang mga susunod nitong hakbang. At sa pagkakataong ito, magsusugo ang Amerika ng heavy bombers gaya ng supersonic B-1 bomber na kauna-unahan simula pa ng laban nito sa Iran. Kauna-unahan simula pa sa laban nila sa Iran. Ibig sabihin yan mga tol, talagang bago to. Pero supersonic, ibig sabihin sobrang bilis nitong eroplanong to. At bomber yan, no? Hindi yan basta-basta fighter jets lang na which is ginagamit nila. Ito naguhulog talaga siya ng mga bomba. Pero ang Iran nananatili sa kanilang prinsipyo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Eye for an eye, tooth for a tooth. Ayon kay Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, anumang agresyon at pagsira sa mga infrastruktura ng Iran ay may matinding kapalit. At sinumang tutulong sa pag-atake sa kanila, anumang klase ng suporta ang bigay sa kanilang kaaway ay ituturing na rin nilang target. Yun nga lang, yung matinding kapalit na yun mga tol ay hindi lang Amerika ang maaapektuhan kundi buong mundo.
Yun ang nagiging kapalit. For example, magpapasabog ang Amerika ng mga tulay, power plant dito sa Iran. Ang susunod na mangyayari niyan mga tol, ang Iran magdedeklara ng isasara nila tong Strait of Hormuz, sasara nila yung Red Sea, lahat ng mga daluyan ng mga barko na may karga ng langis na magdadala sa iba't ibang parte ng daigdig is apektado ngayon dahil doon sa tulad ngayon mga tol, sa pinakabagong balita is humipa na naman ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya dyan sa mga lugar ninyo, makikita nyo naman itong mga nakaraan linggo, di ba, bumaba na. Ngayon, umangat na naman. Di ba? At pag hindi pa tumigil o nagpatuloy pa etong mga nangyayaring digmaan dito sa gitnang silangan, which is parang hindi natin nakikita, nakakalma pa sa ngayon, no? Hopefully, no, soon ay kumalma rin sila pag nagkakaubusan na ulit yan ng missile katulad nung unang bugso, kakalma rin yan mga tol. Pero sa ngayon, nakikita natin medyo mainit pa rin talaga sila. Mainit, kaya asahan natin mga tol, baka bumalik na naman yung nangyari nitong mga nakaraang buwan na umabot pa sa 150 pesos pa yung presyo ng diesel, di ba? Naalala ninyo yun, umabot. No, kasi kasagsagan yun ng matinding digmaan sa Iran at Amerika. Yun yung unang bugso nila, kasama pa Israel doon. Pero ngayon, no, hindi pa naikisali Israel sa ngayon, Amerika pa lang to at saka Iran. Pero tumaas na naman ng $100 per barrel etong presyo ng krudo. Ugnay ng Strait of Hormuz, inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na nilagyan na rin nila ng bomba ang Omani Corridor, ang ruta na itinakda ng US. Kasunod ang babala sa mga barko na huwag nang dumaan doon at huwag maniwala sa pangakong seguridad ng Amerika. Sinabi ng IRGC na ang dapat umanong gawin ngayon ng mga barko ay makipag-ugnayan dahil ang gitnang lane ng Hormuz Strait ay may nakaplanta pa rin pampasabog na una nang inilagay ng Iran noong simula pa ng gyera. Ayon kay Iranian Parliament Speaker at Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf, patunay ito na hindi sila papayag na maargabyado kung hindi sila makapagbebenta ng langis dahil sa blockade ng US sa kanilang mga pantalan. Wala ring iba pang rehiyon na pwedeng maglabas ng kanilang langis. Kumbaga kung hindi namin pakikinabangan ng Strait of Hormuz, walang makikinabang. Sabing gano'n, parang gano'n. Dahil nga sabi, kung hindi sila makakapagbenta ng langis, wala ring ibang rehiyon ang makakapagbenta. At kung hindi sila ligtas at ang kanilang mga infrastruktura, ang seguridad ng lahat sa Strait of Hormuz ay nasa kanilang desisyon at walang magagawa ang Amerika. Yun nga, hostage nga ang tawag doon mga tol. Ilang beses na aniya nilang inulit na hindi na babalik sa dating sitwasyon ang paglalayag sa nasabing shipping lane. Sa pinakahuling ulat, binomba ng US ang Iranian border ng Shalamsheh, Iraq. 2 individual ang nasawi ayon kay Professor Mohammad Marandi. Ang Shalamsheh border ay pangunahing transportation hub sa pagitan ng Iran at Iraq. Ang pagsira sa nasabing border ay posibleng magparalisa sa palitan ng tropa ng dalawang bansa sa laban ng mga ito sa Amerika. Noel Polyarco. Grabe. Napakatindi ngayon ang nangyayaring sagupaan dito sa Iran at saka sa pagitan ng Amerika mga tol. 'Di ba? Narinig ninyo yung mga sinabi. At patuloy nilang gagawin mga kapatid yung pag-atake nila dito sa mga barko, dun sa mga infrastructure para maipakita mga kapatid sa Amerika na hindi sila magpapaargabyado. Grabe. Kaya sa lahat ng mga mga kababayan natin na nandiyan dyan sa palibot, dyan sa Middle East, kasi syempre may mga military base dyan sa inyong kinalalagyan tulad nga ng mga nababanggit na ng mga lugar nitong nakaraan, Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait at yung iba pang mga bansa. Ingat-ingat na lamang po kayo dyan at sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Alright mga katol, hanggang sa muli, pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Peace out.